Bagong taon, bagong rules at travel fam, malalaman mo ngayon ang mga patakarang magsisimula sa Enero 1, 2026 na pwedeng mag-decide kung makakalipad ka o diretso kang uuwi kahit may ticket ka, may hotel ka at kompleto ang gamit mo. Welcome sa PH Airport Tips, ang channel na hindi nagpapaganda ng salita at hindi nagbibigay ng advice na pwedeng ikapahamak mo. Ang mission namin dito ay simple, ibigay ang malinaw na impormasyon na ayaw ibigay sa iyo ng airline websites, travel groups at mga kabarkadang nagsasabi ng kaya na yan. Ang video na hawak mo ngayon ay ang bagong passport rules simula Enero 1, 2026. Huwag kang ma-deny sa airport. Kapag natapos mo ito, alam mo na ang mga bitag na nagpapauwi sa libo-libong pasahero taon-taon at malalaman mo kung paano i-audit ang passport mo para hindi ikaw ang susunod. Travel fam, ngayong 2026, hindi ka na pwedeng pumasok sa airport na bahala na. Hindi na gumagana ang linyang valid pa naman ang passport ko o maaga naman ako sa check-in. Ngayon, ang mga airlines at immigration ay sumusunod sa set ng rules na walang empathy at walang exception. Ang isang maliit na crease, isang maling petsa o isang detalyeng hindi mo napansin ay sapat na para hindi ka papasukin sa gate. At kahit gaano ka pa ka-prepared, hindi ka mananalo sa sistemang automated na hindi tumatanggap ng paliwanag. Kung bago ka rito, ako si Kuya Nando at mahigit 15 taon akong nasa harap ng mga pasahero na masayang papasok ng eroplano at pasaherong umuuwi dahil hindi nila alam ang rules. At Travel Fam, hindi ko sinasabi ito para takutin ka. Sinasabi ko ito dahil araw-araw mayroon akong nakikitang na-deny na hindi naman dapat na-deny kung naiintindihan lang nila ang mga patakarang ito ng mas maaga. Kaya bago tayo magpatuloy, kunin mo ang passport mo ngayon. Hawakan mo ito habang nakikinig ka dahil i-audit natin ito step by step sa buong video. At sisimulan natin sa pinaka-nakakalokong bitag. Ito ang Passport Damage Crackdown. Kung iniisip mong sapat na ang valid pa ang passport mo, nagkakamali ka. Sa taong ito, mas mahigpit ang airlines at immigration kaysa dati. Ang passport na mukhang nabasa sa ulan, nabaluktot sa bag, may wave sa pages o may maliit na punit sa sulok ay tinitingnan na ngayon bilang potential tampering. Ang mga page na crinkled dahil nabasa, kahit kitang-kita pa ang details, ay binabasa bilang risk. Ang mga passport na parang nalubog sa swimming pool o tinira ng moisture sa loob ng bag ay madalas pinapasok noon. Hindi na iyon ang rule ngayon. Mas mahigpit ang enforcement dahil ayaw ng airlines na magbayad ng multa kapag hindi tinanggap ng foreign immigration ang pasaherong pinasakay nila. Isa rin sa pinakamalaking problema ngayon ay peeling laminate. Ito ang plastic layer na nakatakip sa picture page. Kapag nagsimulang umangat kahit 1 milimetro, automatic na suspect. Para sa officers, hindi ito minor issue. Ito ay sign ng possible manipulation. Kapag hindi sila kumbinsido na natural deterioration ang nangyari, hindi kanila papayagang mag-board. At Travel Fam, wala kang laban dito. Ang decision nila ay final dahil kasama ito sa security protocol. Hindi rin ligtas ang mga passport na madalas nakatiklop sa bulsa o naiipit sa bag. May RFID chip ang modern passports at kapag nasira ang antena dahil sa pressure or bending, hindi ito mababasa ng e-gate. Kapag hindi nag-scan at sabay niyang mukhang luma o pagod ang passport mo, malaking posibilidad na hindi ka papayagang tumuloy. Kapag nangyari ito sa day of travel mo, tapos na ang biyahe. Ano ang dahilan kung bakit biglang naging ganito ka-strict ang mundo ng travel? Simple, kapag pinayagan ng airline ang pasahero na may questionable passport at na-refuse ito sa border ng ibang bansa, ang airline ang magbabayad ng multa, return flight at accommodations. Hindi nila isusugal ang finances nila para sa isang pasahero na may passport na hindi pasado sa visual inspection. Kaya Travel Fam, habang hawak mo ang passport mo ngayon, tanungin mo ang sarili mo,
Maayos pa ba itong tingnan? Mukha pa ba itong official na dokumento o mukha na ba itong luma at pagod na notebook na nadikit sa tubig at naipit sa ilalim ng damit? Kung ang sagot mo ay hindi ka sigurado, ang pinakamatalinong hakbang ngayong taon ay malinaw at direkta. Mag-renew bago pa ito maging problema. Mas mabuting gumastos ng kaunti na yon kaysa gumastos ng malaki dahil sa rebooking, hotel adjustments at nawalang vacation time. At kung iniisip mong ligtas ka dahil maayos ang kondisyon ng passport mo, huwag munang mag-relax dahil ang susunod na bitag ay mas tuso. Hindi ito nakikita sa labas ng passport mo, nakaukit ito sa mismong petsa ng expiration at libo-libong pasahero ang hindi nakaalis dahil hindi nila ito naiintindihan. Ito ang expiration trap. At dito nagsisimula ang tunay na drama na pwedeng ikasira ng buong biyahe mo. Travel Fam, karamihan ng pasahero ay nag-a-assume na sapat na ang hindi pa expired ang passport nila. Akala nila na kung valid pa kahit ilang linggo o buwan, ayos pa ang lahat. Pero ngayong 2026, hindi na iyon ang batayan ng airlines at immigration. May dalawang international rules na mahigpit na ipinapatupad at kung hindi mo alam ito, pwedeng mauwi sa mismong counter ang buong bakasyon na pinag-iipunan mo. Ito ang expiration trap at uunahin natin ang 6 na buwan na rule. Ito ang rule na ginagamit ng napakaraming Asian destinations at iba pang bansa. Nangangahulugan ito na kapag papasok ka sa isang bansa, halimbawa Thailand, kailangan na ang passport mo ay valid ng hindi bababa sa 6 na buwan lampas sa araw ng pagdating mo. Kung darating ka ng Marso 1, hindi sapat na valid hanggang Hulyo 15 ang passport mo dahil ang kailangan ay lampas sa Setyembre 1. Kung kulang kahit isang linggo o isang araw, automatic kang hindi ma-check-in. Ang ikalawang rule ay ang 3 buwang requirement ng Europe. Kapag travel mo ay para sa Schengen area, halimbawa Italy, ang passport mo ay dapat valid ng 3 buwan lampas sa araw ng paglabas mo sa Europe. Kung aalis ka ng Abril 1 pabalik, dapat valid ang passport mo hanggang Hulyo 1. Kahit valid pa ito ng Hunyo 30, hindi ito tatanggapin ng system. At Travel Fam, hindi ito pakiusapan, hindi ito inaayos ng supervisor. Kapag nakita ng airline system na kulang ang validity, automatic blocked ang check-in at hindi ka papayagang lumapit sa gate. May nangyari sa isang pamilya na tinulungan ko kamakailan. Papunta sila ng Bali at ang tatay ay kulang lang ng 1 linggo sa required validity. 1 linggo lang, pero dahil automatic ang system, hindi ko man lang naisama ang passport niya sa boarding list. Wala akong pwedeng gawin dahil kapag pinayagan ko siya at na-refuse siya ng immigration sa Bali, ang airline ang mananagot. Ang ending ay naiwan siya at gumastos ng malaki para sa emergency passport at delayed pa ang bakasyon ng 2 araw. Kung na-check lang nila ang expiration ng mas maaga, hindi sana sila nagka-problema. Kaya Travel Fam, hawak mo pa rin ba ang passport mo habang nakikinig ka? Tingnan mo ang petsa ng expiration ngayon. Kung ang biyahe mo ay sa loob ng susunod na buwan o taon at mas mababa sa 6 na buwan ang natitirang validity, mag-renew ka na. Huwag mong hintayin na 1 araw na lang ang pagitan at saka mo pa lang ito iisipin. Huwag mo ring umasa na papayagan ka dahil wala naman sigurong problema. Sa rules ngayong taon, walang pwedeng ang siguro. At kung iniisip mong iyon ang pinakadelikadong rule, hindi pa tayo tapos. Dahil ang expiration at damage ay 2 bitag lang sa kabuuan. Ang susunod ay mas high-tech at mas walang pasintabi. Ito ang bagong biometric entry-exit system ng Europe. At Travel Fam, kung sa tingin mo na ang pinakamalalang parte ng airport ay ang haba ng pila, nagkakamali ka. Ang pinakamalalang bahagi ngayon ay kapag hindi ka tinanggap ng system mismo. Simula ngayong taon, wala nang stamp-stamps sa passport sa karamihan ng major EU airports. Kapag lumapag ka sa Frankfurt, Paris, Amsterdam o iba pang hubs, hindi tao ang una mong haharapin. Kiosk ang babatiin sa iyo. Iscan mo ang passport mo. Kukunin ang iyong larawan gamit ang high-resolution camera at kukunin ang 4 mong fingerprints.
Ang mga biometrics na ito ay isisi-save sa database para matrack kung kailan ka pumasok at kailan ka lalabas. Ito ay hindi optional. Ito ay mandatory. Bakit mahalaga ito sa iyo? Dahil kung 10 taon na ang lumang passport photo mo at hindi na ito kahawig ng hitsura mo ngayon, kapag mas pumayat ka, mas tumaba, nagka-procedure sa muka, nag-transition o natural lang na tumanda, pwedeng ma-reject ka ng facial recognition gate. At TravelFam, kapag na-reject ka dito, diretso ka sa manual processing line na kulang ang staff at napakahaba ng oras ng paghihintay. 3 oras, 4 na oras. Kapag may connecting flight ka, napakataas ng chance na hindi mo ito maaabutan. Ang solusyon dito ay malinaw at hindi komplikado. Kung malayo na ang hitsura mo sa passport photo mo, mag-renew ka ng passport. Isang renewal lang ang kailangan para maiwasan ang biometric mismatch. Mas madaling mag-renew kaysa magpaliwanag sa officer sa pila kung bakit hindi ka kilala ng facial recognition system. Ngunit hindi lang iyon ang problema. May tinatawag na overstayer trap. Dati, ang mga border guards ay nagbibilang ng stamps sa passport. Minsan tama, minsan mali, minsan may palusot. Pero simula ngayong taon, computer na ang nagbibilang. At ang computer ay hindi nagkakamali. Kapag lumagpas ka sa 90 araw na Schengen limit kahit isang araw lang, automatic kang mafe-flag at pwedeng maban o ma-fine. Wala nang puliding palusot o estimate. Kung plano mong mag-Europe trip, count your days properly. TravelFam, habang papalalim tayo sa mga patakarang ito, nagiging mas malinaw ang dalawang katotohanan. Una, hindi mo pwedeng sabayan ng pagbabago. Kailangan mong mauna. Pangalawa, ang hindi mo alam ay pwedeng maging pinakamahal na pagkakamali ng taon mo. Kaya bago tayo lumipat sa susunod na bitag, tandaan mo ito. Sa 2,092 taon, ang bilis ng data collection, ang bilis ng flagging, at ang bilis ng denial ay mas mabilis pa kaysa magtimpla ng kape bago ang flight mo. At kung sa tingin mo ay kumpleto na ang problema dahil napag-usapan na natin ang damage, expiration at biometrics, hindi pa iyon ang buong picture. Dahil may isang rule na halos walang nakakaalala hanggang nasa airport na sila. Ito ay tungkol sa passport ng mga bata at kung bakit libo-libong pamilya ang umiiyak ngayong taon dahil dito. TravelFam, ito ang 5-year trap. TravelFam, dito nagkakagulo ang napakaraming pamilya. Ang passport ng mga bata ay hindi katulad ng passport ng adults. Ang adult passport ay may 10 taong validity. Ang sa mga bata ay 5 lamang. At taon-taon, libo-libong mga magulang ang nag-aakala na sabay nilang kinuha ang passport ng anak kaya sabay din itong ma-expire. Hindi iyon ang realidad. Habang ikaw ay may 10 taon, ang anak mo ay may kalahati lang. At sa bilis magbago ng mukha ng bata, mas lalo pang naging mahigpit ang immigration ngayong taon. Nakita ko mismo ang mga isenang hindi mo gugustuhing maranasan. Isang nanay ang pumila kasama ang 14 na taong gulang na anak niya papunta sana ng Japan. Masaya sila, kumpleto ang dokumento, nagpicture pa sila bago pumunta sa counter. Pero nang iscan ko ang passport ng bata, lumabas na expired na ito noong nakaraang buwan. 1 buwan lang ang lumipas, akala ng nanay 10 taon din ang validity. Ang ending ay hindi sila nakalipad. Umiiyak siya sa counter dahil wala siyang ideya na mas maikli ang validity ng minor passports. At TravelFam, walang supervisor na pwedeng mag-override nito. Hindi rin pwedeng pakiusapan ng system dahil ito ay programmed rule. Pero hindi dito nagtatapos ang problema. Kapag mag-isa kang naglalakad kasama ang anak, lalo na kung iba ang apelyido ninyo, may dagdag na requirement ngayong taon. Sa ilang bansa gaya ng Mexico, Canada at ilan pang European destinations, kailangan mo ng notarized consent letter mula sa kabilang magulang. Minsan hinihingi rin ang birth certificate at proof of custody kung ikaw ay divorced o separated. Marami na akong nakitang single moms at minsan pati single dads na hinold sa immigration dahil hindi convinced ang officer na alam ng kabilang magulang na aalis ang bata.
At Travel Fam, hindi ito simpleng inconvenience. Nakakatakot ito para sa bata, nakaka-stress para sa magulang at pwedeng magdulot ng pagka-cancel ng buong trip. Ang simpleng rule dito ay malinaw. Check your kids' passports today. Huwag bukas, huwag next week, ngayon. At kung may plano kang bumiyahe sa kanila na ikaw lamang ang guardian, siguraduhin mong kumpleto ang consent documents bago ka pa pumunta sa airport. Dahil sa 2022 taon, hindi na pinapalampas ang kahit maliit na discrepancy pagdating sa minors. At Travel Fam, kung akala mong kumpleto na ang listahan ng mga bitag, hindi pa tayo nakakarating sa mga pasahero na may 2 o higit pang citizenship. Ito ang grupo na dalas kampante dahil feeling nila mas maganda ang sitwasyon nila. Pero sa totoo lang, sila ang dalas ma-deny ngayong taon. Ito ang dual citizen trap. Kapag ikaw ay American citizen, kahit dual ka pa, required ng batas na pumasok at lumabas ng Estados Unidos gamit ang iyong US passport. Hindi pwedeng gamitin ang iyong foreign passport sa pagbalik mo sa Amerika. May nakasalubong akong lalaki na dual US at European citizen. Expired ang US passport niya pero valid ang European passport. Ang ginawa niya, sinubukan niyang i-check-in gamit ang European passport para umiwas sa mahaba at mas mabagal na pila. Automatic siyang na-block ng system. Bakit? Dahil nire-read ng airline system ang citizenship records. Nakita niyang US citizen siya kaya kailangan niyang gumamit ng valid US passport. At Travel Fam, walang supervisor na pwedeng mag-override dito. Hindi ko pwedeng i-push through ang check-in kahit gusto ko pa. Ang isa pang karaniwang problema ay switching of passports sa Europe. Kapag pumasok ka sa Europe gamit ang Filipino passport mo, Filipino passport din ang kailangan mong ipakita sa paglabas. Kung pumasok ka naman gamit ang European passport mo, iyon din ang kailangan mong ipakita pag-exit. Ang paghahalo ng entry at exit passports ay automatic flag sa biometric system. Kapag na-flag ka dito, pwedeng tumagal ng oras ang manual processing o mas malala, hindi ka payagang lumabas o pumasok ng bansa. Ang golden rule para sa dual citizens ngayong taon ay simple. Travel with both passports valid. Gamitin ang US passport mo sa US flights. Gamitin ang second passport mo sa regions kung saan iyon ang mas mabilis o mas appropriate. At huwag magpalit ng passport sa kalagitnaan ng trip. At ngayon, Travel Fam, papasok tayo sa isa pang rule na inaakalang simple pero sa totoo lang ay isa rin sa dahilan ng pagka-delay at pagka-cancel ng flights. Ito ang passport processing times ngayong 2022 taon. Akala ng maraming tao na dahil tapos na ang post-pandemic issues ay mabilis na ang renewals. Hindi na yun ang totoo. Travel Fam, ang biyahe ay kalayaan, tuwa at oportunidad. Hindi ito dapat nasisira dahil sa maliliit na detalye. Kaya ngayon, habang hawak mo pa ang passport mo, gawin ang audit na ito. Magsimula ngayon, hindi bukas, hindi next week. Ngayon ang oras para i-secure ang biyahe mo. Ilapag mo sa comments kung anong bansa ang susunod mong flight. Baka may specific rule pa akong maibigay sa iyo. Kung naging malinaw at kapakipakinabang sa iyo ang video na ito, hit like, tap subscribe at abangan ang susunod na update. May bago na namang rules naman sa liquids at scanners ngayong taon. Travel safe, travel smart, at magkikita tayo sa taas ng ulap.